Magandang araw po sa inyong lahat, aming mga minamahal na taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel, ang mga kwento ng puso at lihim. Sa bawat tahanan, may mga sikretong itinatago sa likod ng mga nakasarang pinto. Sa bawat ngiti, may mga luhang hindi nakikita. Ang tanong, gaano katagal kayang manahimik ng isang pusong nasasaktan? At ano ang naghihintay sa likod ng malamig na katahimikang iyon? Samahan ninyo kaming tuklasin ang kwento ni Amihan Talavera sa isang seryeng pinamagatang Ang Pamana ng Amihan, Amihan Talavera. Tingnan mo siya, Amihan. Ang boses ni Dante Karangalan, ang kanyang asawa, ay matalim at puno ng paghamak, sapat na para hiwain ang mamahaling T-bone steak na nasa kanilang harapan. Tingnan mo si Mutya. Ganyan ang itsura ng isang babaeng may klase, elegante, bata. Isang babaeng karapat-dapat isama sa mga lugar na tulad nito. Hindi kumurap ang mga mata ni Amihan. Nakatuon ang kanyang paningin sa asawa, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Sa tabi ni Dante, ang kabit nitong si Mutya Silayan ay ngumiti ng matamis. Isang gandang ngiting hindi nakatakas sa panunuyang idinudulot nito. Ito na pala ang sandaling iyon. Ang gabing pinlano ni Dante, hindi para makipag-ayos, kundi para tuluyan siyang durugin sa harap ng maraming tao. Ang bawat salita niya ay isang bato, ipinupukol sa dignidad na matagal nang sinisikap ni Amihan na buuin. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay hindi nanginginig, kalmado, tahimik. Habang patuloy si Dante sa kanyang mapanirang litanya, dahan-dahang kinuha ni Amihan ang kanyang cellphone mula sa kanyang pitaka. Ang liwanag mula sa screen ay bahagyang nagningning sa kanyang mukha, isang mukhang walang mababakas na emosyon. Samantalang ikaw, pagpapatuloy ni Dante na hindi man lang napansin ang ginagawa ng asawa. Tingnan mo ang sarili mo. Simple, masyadong simple. Para kang isang palamuti na nalumana sa paglipas ng panahon. Isang tap sa screen. Inilagay ni Amihan ang kanyang password. Isa pang tap. Binuksan niya ang banking application, ang joint account nila ni Dante. Ang lahat ng perang pinaghirapan niya, ang lahat ng minana niya sa kanyang mga umampong magulang, at ang bawat sentimong ipinundar ng negosyo ng mga karangalan na nakapangalan sa kanilang dalawa. Naroon lahat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Amihan. Isang hiningang hindi narinig ni numan. Transfer funds. Pinindot niya ang button. Ang buong halaga. Papunta sa isang bagong account na tanging pangalan lamang niya ang nakalagay. Isang account na binuksan niya 3 linggo na ang nakalipas. Confirm transaction. Pinindot niya ulit. Isang maliit na checkmark ang lumitaw sa screen. Matagumpay. Ang kahon ng kayamanan ng mga karangalan ay wala ng laman. Sunod, binuksan niya ang credit card management portal, ang lahat ng supplementary cards ni Dante, ang platinum, ang gold, ang itim na Amex na ipinagmamalaki nito, ay nakalista sa ilalim ng kanyang pangalan bilang principal card holder. Lock card, lock card, lock card, 3 tap, 3 kumpirmasyon, tapos na. Itinago niya ang telepono, pabalik sa kanyang pitaka. Inangat niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Dante. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, ngumiti si Amihan. Isang nangiting kalmado, maliit at hindi abot sa kanyang mga mata. Isang nangiting puno ng lihim na hindi kailanman mauunawaan ni Dante. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang kanyang simpleng bestida. Ang lahat ng mata sa kanilang mesa ay napunta sa kanya. "Saan ka pupunta?" tanong ni Dante, may pagkainis sa tono. Hindi siya sinagot ni Amihan. Tumingin lang siya sa lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking sumira sa kanya, at ngayon, ang lalaking hindi pa alam na siya na mismo ang sinira niya. "Enjoy your meal, Dante," mahinahon niyang sabi. Ang bawat salita ay malinaw at mabigat. "You deserve it." Pagkatapos ay tumalikod na siya
at nagsimulang maglakad palayo. Hindi lumingon kahit isang beses. Naiwan si Dante na tuliro bago muling ibinalik ang atensyon kay Mutya na nakangiti. Ipinagkibit balikat na lang niya ang pag-alis ng asawa. Isang tagumpay. Matapos ang isang oras ng pagtatawanan at pag-inom ng pinakamamahaling alak, mayabang na itinaas ni Dante ang kanyang kamay para tawagin ang waiter. "The bill, please." Ibinigay niya ang kanyang itim na Amex card, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngumiti siya kay Mutya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang waiter. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at hiya. Lumapit ito sa kanilang mesa at yumuko ng bahagya. "Sir, pasensya na po," sabi ng waiter. Ang boses ay sapat na ang lakas para marinig ng katabing mesa. "Pero decline po ang card," Dante karangalan. Nanigas si Dante sa kanyang kinauupuan. Ang salitang declined ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang putok ng baril sa loob ng isang tahimik na simbahan. Imposible. "Nagkakamali ka," mariin niyang sabi sa waiter. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Subukan mo ulit. Baka may problema lang sa machine ninyo." "Sinubukan na po namin ng 3 beses, sir," sagot ng waiter. Ang awa sa mukha nito ay parang sampal kay Dante. Nagsimula ng mamuo ang pawis sa kanyang noo. Ang mga tingin mula sa ibang mga mesa ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang pagkapahiya ay isang alon na unti-unting lumalamon sa kanya. "Bigyan mo ako ng isa pang card," utos niya habang kinukuha ang kanyang wallet. Kinuha niya ang platinum card. Ibinigay niya sa waiter. Bumalik ang waiter. "Declined din po, sir." Ang gold card, declined. Ang isa pang business card, declined. Ang bawat pag-iling ng ulo ng waiter ay isang dagok sa kanyang ego. Ang ngiti sa mukha ni Mutya ay unti-unting naglaho, napalitan ng inis at hiya. "Ano bang nangyayari, Dante?" Bulong nito. Ang boses ay puno ng akusasyon. "Nakakahiya ito." "Manahimik ka!" Sigaw ni Dante sa mahinang boses. Ang kanyang pagpipigil ay malapit ng masira. Sinubukan niyang tawagan ng bangko. "We're sorry. Your access to this account has been restricted. Please contact the primary account holder for more information." Ang primary account holder. Si Amihan. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya nang mas malakas pa sa alak na kanyang ininom. Ito ang kahulugan ng ngiti ni Amihan bago ito umalis. Hindi iyon pagsuko. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Sa gitna ng kahihiyan, napilitan siyang iwan ang kanyang mamahaling Rolex bilang kolateral sa restaurant na may kasamang pangakong babalikan niya ito. Paglabas nila, ang lamig ng gabi ay hindi maikukumpara sa lamig ng tingin ni Mutya. "Anong klaseng lalaki ka? Pinahiya mo ako," sabi ni Mutya habang papalayo sa kanya. "Mutya, sandali. Aayusin ko to," habol ni Dante. "Huwag mo na akong tatawagan," sabi ni Mutya bago sumakay sa isang taxi at tuluyan siyang iwanang mag-isa sa bangketa. Basag at walang halaga. Nang makauwi si Dante sa kanilang mansyon, ang kanyang galit ay isang kumukulong bulkan. Isinipa niya ang pinto. "Amihan!" Sigaw niya sa loob ng bahay na walang sumasagot. Ang tanging bumalik ay ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling boses. Pumanhik siya sa kanilang silid. Ang eksenang tumambad sa kanya ay nagpatigas sa kanyang dugo. Ang walk-in closet ay bukas at ang parte kung saan nakasabit ang mga damit ni Amihan ay wala ng laman. Ang kanyang mga alahas, sapatos at gamit. Lahat ay wala na, pero hindi iyon ang nagpahinto sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napako sa ibabaw ng vanity table ni Amihan, sa lugar kung saan laging nakapatong ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy, isang bagay na hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang halaga para kay Amihan, ay isa na lamang bakanteng espasyo. Kinuha niya ang lahat, pera, kagamitan, pati ang walang kwentang kahon na yon.
Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, nagliwanag ang screen, ipinapakita ang pangalan ng nag-iisang tao na kinatatakutan niya sa buong mundo. Ang kanyang ina. Si Doña Halia Karangalan, sinagot niya ang tawag. Bago pa man siya makapagsalita, ang malamig at makapangyarihang boses ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Dante, anong kaguluhan ang nangyayari? Bakit sunod-sunod ang tawag sa akin ng mga business partners natin? Ang pondo para sa bagong proyekto, biglang nawala. Amihan Talavera, malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Karangalan, ang maliit na apartment na tinutuluyan ngayon ni Amihan ay isang santuwaryo ng katahimikan. Walang mga sigaw, walang mga pahiwatig na masakit. Tanging ang tibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig. Hindi siya nagmamadali. Bawat galaw ay may bigat, may kahulugan. Sa ibabaw ng isang simpleng mesang kahoy, ipinatong niya ang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng perang kinuha niya. Ang lumang baul na gawa sa kahoy. Hinaplos niya ang takip nito. Ang mga daliri niya ay gumagapang sa mga ukit na pamilyar na sa kanya. Ito ang nag-iisang koneksyon niya sa isang nakaraang hindi niya maalala. Ipinamana sa kanya ng mga magulang na umampon sa kanya na may kasamang bilin. Buksan mo lang ito kapag handa ka ng harapin ang katotohanan. Ngayong gabi, handa na siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang amoy ng lumang papel at tuyong kahoy ay sumalubong sa kanya. Sa loob, may 3 bagay lamang. Una, isang kapirasong papel na naninilaw na sa katagalan. Nakaguhit dito, gamit ang itim na tinta, ang isang pambihirang uri ng ligaw na orkidya. Isang bulaklak na minsan lang niyang nakita sa isang lumang libro tungkol sa mga halaman sa Sandalisay. Pangalawa, isang kalawanging susi. Maliit at simple, ngunit mukhang napakatibay. At ang pangatlo, ang pinakamahalaga sa lahat, isang lumang clipping mula sa isang dyaryo. Maingat niyang kinuha ito. Ang papel ay marupok na sa kanyang mga daliri. Binasa niya ang mga salitang halos kabisado na niya. Tragedya sa Sandalisay. Hasyenda ng mga Talavera, nilamon ng apoy. Isang malaking sunog ang tumupok sa mansyon ng respetadong pamilya Talavera kagabi, na ikinamatay ng mag-asawang Don Ricardo at Doña Soledad Talavera. Ayon sa mga investigador, mabilis na kumalat ang apoy. Ang nag-iisang anak ng mag-asawa, isang sanggol na babae, ay hindi pa rin natatagpuan at ipinapalagay na kasamang nasawi sa trahedya. Hinaplos niya ang isang bahagyang nakaumbok na peklat sa kanyang likuran. Isang peklat na sabi ng kanyang inainahan ay nakuha niya sa isang aksidente noong bata pa siya. Isang peklat na alam niyang hindi galing sa simpleng aksidente. Siya ang sanggol na yon, ang nag-iisang tagapagmana ng mga Talavera. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. Ngunit ang isip niya ay nasa malayong probinsya ng Sandalisay. Sa lupang dapat ay sa kanya, sa pamilyang kinuha mula sa kanya. Ang ginawa niya kay Dante ay hindi ang katapusan. Iyon ay simula pa lamang. Ang pagkuha ng pera ay hindi ang paghihiganti. Iyon lang ang pondo para sa tunay na hustisya. Habang nakatanaw siya sa malayo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na mas matindi pa kaysa sa apoy na pumatay sa kanyang mga magulang. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay bumasag sa sagradong katahimikan. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Mga salitang magpapatibay sa kanyang loob. Nagsisimula na ang bagyo. Handa ka na ba? Doña Halia Karangalan. Walang silbi. Ibinagsak ni Doña Halia Karangalan ang telepono sa lalagyan nito.
Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa kanyang malawak at tahimik na opisina. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng napakaliwanag sa Hacienda Karangalan. Ngunit sa loob ng mga pader na ito, isang anino ang unti-unting gumagapang. 3 araw na. 3 araw na niyang ipinahanap ang babaeng iyon sa pinakamagagaling niyang tauhan, ngunit si Amihan ay parang bulang naglaho. Isang simpleng probinsyana, isang babaeng walang alam sa mundo, ay nagawa siyang lokohin. Ang ideyang iyon ay isang insulto, isang peste na kailangang puksain. Ang iskandalo sa restaurant ay mabilis niyang tinakpan. Isang tawag lang sa may-ari, isang babala na may kasamang malaking donasyon sa kanilang charity. At ang kwento ay namatay. Ngunit ang perang nawala, iyon ay ibang usapan. Iyon ay isang sugat sa kanyang kapangyarihan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dante, ang kanyang anak, na mukhang gusgusin at desperado. Ang dating kayabangan nito ay napalitan ng isang anyo ng pagkaawa. "Ina," simula ni Dante. "Huwag mo akong tawaging ina," putol ni Doña Halia. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Pinahiya mo ang pangalan ng pamilya. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat at hinayaan mong paikutin ka ng isang babaeng walang utak. Hindi ko alam na gagawin niya iyon. Akala mo?" Tumawa si Doña Halia, isang tawang walang kagalakan. "Wala kang karapatang mag-isip, Dante. Ang trabaho mo lang ay sundin ang mga utos ko. Pero kahit iyon, hindi mo nagawa." Yumuko si Dante, talunan. Ang makita siyang ganito ay hindi nagdulot ng awa kay Doña Halia, kundi pagkasuklam. Siya ang kahinaan ng kanilang angkan. "Umalis ka sa harapan ko," utos niya. "Ayusin mo ang gulo mo. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo na ibabalik ang bawat sentimo." Walang imik na tumalikod si Dante at lumabas. Naiwan si Doña Halia sa katahimikan. Ang isip ay naglalaro sa mga posibleng plano. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kinagabihan, hindi mapakali, nagpasya siyang maglakad. Ang kanyang mga paa ay dinala siya hindi sa hardin ng mga rosas, kundi sa lumang bahagi ng hasyenda. Ang bahaging kinatatayuan ng sinaunang puno ng balete. Ang hangin dito ay mas mabigat. Ang mga tunog ng gabi ay tila mas malakas. Ito ang sentro ng kanyang kapangyarihan. Ang lupang naging pundasyon ng lahat ng mayroon sila. Huminto siya sa ilalim ng malalaking sanga ng puno. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. "Akin ito," bulong niya sa hangin, sa mga anino, sa anumang espiritong pinaniniwalaan ng mga hangal na nakatira sa paligid. Ang lupaing ito ay pag-aari ng mga karangalan. Poprotektahan ko ito, anuman ang mangyari. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa isa sa mga malalaking ugat ng puno, may nakapatong na isang bagay. Isang maliit na puting bulaklak. Lumapit siya. Ang puso ay nagsimulang kumabog ng kakaiba. Hindi ito isang ordinaryong bulaklak. Ito ay isang ligaw na orkidya. Isang pambihirang uri na tanging sa lumang libro lamang niya nakita noon. Ang bulaklak na ginamit bilang simbolo ng pamilyang matagal nang naging abo. Ang bulaklak ng mga talavera. At ito ay sariwa. Halatang kalalagay lang doon. Isang malamig na takot, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito isang simpleng pagnanakaw lang ng pera. Hindi ito isang simpleng paghihiganti ng isang asawang nasaktan. Ito ay isang mensahe. Mula sa isang multo ng nakaraan na akala niya ay tuluyan na niyang nabaon sa limot. Amihan Talavera. Ang opisina ni Attorney Benjamin de la Cruz ay amoy ng lumang libro at matapang na kape. Ang espasyo ay maliit at siksik, puno ng mga estanteng naglalaman ng mga batas at kaso na mas matanda pa kay Amihan. Ngunit sa lugar na ito, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon,
Naramdaman niyang ligtas siya. Ang perang nakuha mo ay malaki, Hija, sabi ng matandang abogado. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay matalas pa rin. Pero hindi ito sapat para pabagsakin ang isang imperyo na kasing tanda ng sandalisay. Ang pera ay nauubos. Ang kailangan natin ay isang bagay na mas makapangyarihan. Ano po iyon, attorney? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ang katotohanan, sagot ni Attorney De La Cruz. At ang mga taong handang isigaw ang katotohanan yon. Ngumiti ang abogado, isang nangiting malungkot. Kaibigan ko ang iyong ama, si Don Ricardo. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang pagtulong sa iyo ay hindi trabaho. Ito ay pagbabayad ng utang na loob. Panahon na para bumalik ang pangalang Talavera sa Sandalisay. At sinimulan nila ang kanilang plano. Hindi ginamit ni Amihan ang pera para sa karangyaan. Sa tulong ni Attorney De La Cruz, bumuo sila ng isang secret fund. Isang pundasyong pangkawanggawa para sa mga magsasaka ng Sandalisay. Partikular na para sa mga pamilyang may mga kaso ng agawan ng lupa laban sa mga karangalan. Sa isang maliit at tagong kapihan, isa-isang kinausap ni Amihan ang mga magsasaka. Sa simula, puno sila ng takot at pagdududa. Sino ang misteryosong babaeng ito na nag-aalok ng tulong pinansyal para sa kanilang mga legal na laban? Ngunit nang makita nila ang sinseridad sa mga mata ni Amihan, nang marinig nila ang kanyang mga salita, hindi bilang isang mayaman na naglilimos, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa kanilang paghihirap, ang pader ng takot ay unti-unting gumuho. Ang mga kwento ay bumuhos na parang ilog. Mga kwento ng mga ninunong sa pilitang pinalayas sa kanilang mga lupain. Mga ani na binili sa napakamurang halaga. Mga banta at pananakot mula sa mga tauhan ng mga karangalan. Ang bawat kwento ay isang pako sa kabaong na inihahanda ni Amihan para kay Doña Halia. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Sandalisay. May isang misteryosong pilantropo na tumutulong sa mga inaapi. Ang pangalan ni Amihan ay nanatiling sikreto, ngunit ang epekto ng kanyang ginagawa ay nagsimulang maramdaman. Ang mga magsasaka ay nagkaroon ng lakas ng loob. Ang kapangyarihan ng mga karangalan sa unang pagkakataon ay nagsimulang mayanig. Isang linggo ang lumipas. Muling nagkita sina Amihan at Attorney De La Cruz sa opisina nito. Ang plano ay gumagana, masayang sabi ng abogado. Dahil sa iyo, ang mga tao ay hindi na natatakot. May kinuha si Attorney De La Cruz mula sa ilalim ng kanyang mesa. Isang luma at makapal na folder na puno ng alikabok. Inilapag niya ito sa harapan ni Amihan. Ang lakas ng loob nila ay nagbigay din sa akin ng lakas ng loob na buksan muli ang isang bagay na matagal ko nang itinago, sabi niya. Binuksan ni Amihan ang folder. Sa loob ay ang mga luma at naninilaw na dokumento. Mga litrato mula sa isang eksena ng sunog at isang report. Ang opisyal na police report ng sunog na pumatay sa kanyang mga magulang. Basahin mo ang huling pahina. Utos ng abogado. Tinungo ni Amihan ang huling pahina. Nakasulat doon ang isang pangalan at sa ilalim nito, ang maikling salaysay ng isang hardinero na nakakita raw ng isang itim na sasakyan na papalayo mula sa hasyenda ilang minuto bago nagsimula ang apoy. Bakit walang ginawa ang pulis dito? Tanong ni Amihan. Dahil kinabukasan, binawi ng hardinero ang kanyang testimonya. Malungkot na sagot ni Attorney De La Cruz. Sinabi niyang nagkamali lang siya. Pagkatapos noon, binigyan siya ng malaking halaga ng mga karangalan para makapagsimula sa ibang bansa. Huminga ng malalim ang abogado bago idugtong ang mga salitang babago sa lahat. Pero bago siya umalis, kinausap niya ako. At isinulat namin ang tunay niyang testimonya, ang testimonya ng nag-iisang saksi na pinatahimik ng iyong biyanan sa loob ng 20 taon.
Dante Karangalan. Ang tore ni Dante Karangalan ay gumuho ng mas mabilis pa sa kanyang inaakala. Hindi ito gumuho dahil sa isang malakas na lindol, kundi unti-unting gumuho na parang kastilyong buhangin na tinatangay ng alon. Ang bawat tawag sa telepono ay isang pagkabigo. Ang mga kaibigan na dati laging handang sumagot ay bigla na lang naging abala. Ang mga business partners na nakikipagtawanan sa kanya sa golf course ay hindi na nagbabalik ng kanyang mga mensahe. Ang mga pautang sa bangko na dati madali niyang nakukuha ay bigla na lang ni-recall. Ang pinakamasakit na sampal ay dumating isang hapon. Sinubukan niyang pumasok sa eksklusibong gentleman's club kung saan siya ay miyembro at dating pangulo, ngunit hinarang siya ng gwardiya sa pinto. "Pasensya na po, Sir Dante," sabi ng gwardiya na halatang nahihiya at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Pero may utos po mula sa board na suspendido po muna ang inyong membership." Suspendido, iyon ang magalang na salita para sa itinakwil. Nang gabing iyon, sa paghahanap ng kahit anong latak ng kanyang dating buhay, pumunta siya sa isang bar na madalas niyang puntahan. At doon, sa isang VIP booth, nakita niya si Mutia. Masaya itong nakikipagtawanan at nakakapit ito sa braso ng isa sa kanyang pinakamatinding karibal sa negosyo. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Walang awa sa mga mata ni Mutia. Tanging pagwawalang bahala na mas masakit pa kaysa galit. Wala na siyang mapupuntahan. Wala nang natira. Maliban sa isa. Gabi na nang umuwi siya sa mansyon. Amoy alak at desperasyon. Naabutan niya ang kanyang ina sa opisina nito. Tahimik na nakaupo sa dilim na parang isang reynang naghihintay sa pagbagsak ng kanyang kaharian. "Wala na, ina. Wala na ang lahat," sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay basag. "Ang babaeng yon, sinira niya ako." Hindi lumingon si Doña Halia. "Hindi siya ang sumira sa'yo, Dante. Ang sarili mong katangahan ang sumira sa'yo." "Tulungan mo ako," pagmamakaawa ni Dante. "Gamitin mo ang koneksyon mo, ang pera mo. Mayroon ka pa namang natitira, hindi ba?" Sa wakas ay humarap si Doña Halia. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang perang natitira ay para sa pagprotekta sa pangalan ng karangalan, isang pangalan na dinungisan mo. "Pangalan? Pangalan lang ba ang mahalaga sa inyo?" Sigaw ni Dante. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. "Paano ang anak ninyo? Paano ako? O baka naman totoo ang sinasabi ng mga matatanda. Baka ito na ang sumpa ng lupaing ito. Ang sumpa ng lupaing kinuha ninyo." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dante. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanginginig ang kamay ni Doña Halia, hindi sa galit, kundi sa isang bagay na mas malalim. Nakatitig siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Wala kang alam," anas niya. Ang boses ay puno ng lason. "Wala kang alam sa mga isinakripisyo ko para mapasa atin ang lahat ng ito." Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay umaalon. Akala mo ba, pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay isang patak ng yelo? Ang yaman na ito ay bigay lang ng langit? Amihan Talavera. Sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan ng Sandalisay, kung saan ang hangin ay sariwa at ang tanging ingingay ay ang huni ng mga ibon, naganap ang pagtatagpo. Ang lalaking nagpadala ng mensahe kay Amihan ay nakaupo sa isang silyang tumba. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon. Siya si Mang Lando, ang dating katiwala ng Hacienda Talavera. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo na, ay puno ng katapatan. "Himala ng Diyos na nabuhay ka, hiha," sabi ni Mang Lando. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ang tagal kong nagdasal para sa araw na ito." Inilahad ni Amihan ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng matanda.
Salamat po sa pagliligtas ninyo sa akin. Wala iyon, sagot ni Mang Lando habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Iyon ang huling bilin sa akin ng iyong ama. Iligtas mo ang anak ko, sabi niya, bago siya tuluyang lamunin ng apoy. Ang mga salitang iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Amihan. Ngayon, ang mga multo ng kanyang nakaraan ay may boses na. Ikinuwento ni Mang Lando ang lahat. Ang pagdating ng itim na sasakyan ng mga karangalan, ang mga lalaking may dalang mga sulo, ang mabilis na pagkalat ng apoy. Ikinuwento niya kung paano niya sinuong ang naglalagablab na bahay para kunin ang umiiyak na sanggol mula sa kuna nito. At kung paano niya dinala ang sanggol sa isang malayong baryo, sa isang pamilyang mapagkakatiwalaan niya, bago siya tuluyang nagtago. Nagmasid lang ako mula sa malayo sa loob ng 20 taon. Pagpapatuloy niya, pinanood ko ang paglaki mo. Pinanood ko ang pag-asenso ng mga karangalan sa lupang dapat ay sayo. Hinihintay ko lang ang tamang panahon. Tumayo si Mang Lando at pumasok sa loob ng dampa. Pagbalik niya, may dala siyang isang maliit na baul na bakal. Hindi ko nailigtas ang anumang kayamanan ng iyong mga magulang, sabi niya. Pero may isang bagay akong nakuha mula sa nasunog na opisina ng iyong ina, si Doña Soledad. Binuksan niya ang baul. Sa loob, nakabalot sa isang lumang tela, ay isang maliit at manipis na libro na may leather na pabalat. Ang iyong ina, sabi ni Mang Lando, ay isang maingat na babae. Isinusulat niya ang lahat. Inabot niya ang libro kay Amihan, isang diary. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang binubuksan niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay elegante at malinaw. Binasa niya ang tungkol sa pagmamahal nito sa kanyang ama, sa kanilang lupain at sa kanilang pinakahihintay na anak. At pagkatapos, binuksan niya ang mga huling pahina, ang mga entry na isinulat ilang araw bago ang sunog. May alok si Halia Karangalan para sa ating lupain, isang alok na masyadong mababa. Tinanggihan ito ni Ricardo, ngunit may kakaiba sa mga mata ni Halia. Isang kasakiman, isang panganib. At ang huling entry, isinulat sa mismong araw ng trahedya. Nakita ko siyang nagmamasid kaninang hapon malapit sa lumang puno ng balete. Si Halia, para siyang isang ahas na naghihintay ng pagkakataong manuklaw. May masama akong kutob. Ipinagbilin ko na kay Lando ang aking anak kung sakaling may mangyari sa amin. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit na bahagi. Sa ilalim ng pahinang iyon, may isang pangungusap na isinulat ng may diin na parang nagmamadali. Ang lupaing ito ay hindi lamang lupa. Ito ay saksi. Saksi sa isang krimen na ginawa ng ama ni Halia sa aming mga ninuno. Ang mga dokumento ay nasa. Ang huling salita ay hindi natapos. Naputol na parang biglang may nangyari. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang lahat ng kailangan ni Amihan ay narito na. Ang patunay. Ang huling pako. Ang tinig mula sa apoy. Tumingala siya mula sa diary. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Ngunit sa likod ng mga luhang yon, may isang bagong apoy na nagliliyab. Ang gabi sa mansyon ng mga karangalan ay hindi na kasing payapa ng dati. Para kay Doña Halia, ang bawat anino sa sulok ay tila may buhay at ang bawat ugong ng hangin ay parang isang bulong ng pagbabanta. Ang bulaklak ng orkidya sa ilalim ng puno ng balete ay simula pa lamang. Nagsimula ito sa amoy. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, may naamoy siyang isang pamilyar na halimuyak. Ang amoy ng sariwang bulaklak ng sampagita. Napakunot ang kanyang noo. Wala siyang bulaklak sa loob ng kanyang silid at lalong hindi siya gumagamit ng pabangong sampagita. Pero kilala niya ang amoy na yon. Iyon ang paboritong pabango ni Soledad Talavera. "Sinong nandyan?" Sigaw niya sa kawalan. Tanging ang alingaungaw ng kanyang boses ang sumagot. Tinawag niya ang kanyang kasambahay. "May naglagay ba ng bulaklak sa kwarto ko?" Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Wala po, senyora."
Sagot ng kasambahay, puno ng pagtataka. Wala naman po akong naamoy. Pinaalis niya ang kasambahay. Baliw. Nagiging baliw na ba ako? Sabi niya sa sarili. Ngunit ang amoy ay naroon pa rin. Mahina ngunit malinaw. Isang paalala ng isang kasalanang matagal na niyang ibinaon. Kinabukasan, ang tunog naman ang dumating. Habang sinusubukan niyang matulog, may narinig siyang isang himig, isang oyayi, isang kantang pampatulog sa sanggol na madalas niyang marinig mula sa bintana ng bahay ng mga Talavera noong mga panahong yon. Ang himig ay malambing, ngunit para kay Halia, ito'y isang tunog mula sa impyerno. Napabalikwas siya ng bangon, binuksan ng ilaw. Wala. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang pusong kumakaripas. Ang takot ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng yon, si Amihan. Paano? Paano niya nalalaman ang mga detalyeng ito? Ang mga detalyeng tanging siya at ang mga patay na lang ang nakakaalam. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang composure. Siya si Doña Halia Karangalan, isang bakal na babae. Hindi siya magpapadala sa mga ganitong kalokohan. Ngunit gabi-gabi, ang psychological warfare ay nagpapatuloy. Isang araw, isang tuyong dahon ng puno ng balete ang natagpuan niya sa kanyang unan. Sa ibang araw, isang maliit na piraso ng sunog na kahoy ang nasa ibabaw ng kanyang pagkain. Ang huling dagok ay dumating sa ikapitong gabi. Pagod na pagod mula sa isang linggong walang tulog, bumalik siya sa kanyang silid. Ang lahat ay tila nasa ayos. Ngunit nang hawiin niya ang kumot ng kanyang kama, ang kanyang hininga ay biglang naputol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Sa ibabaw ng kanyang mamahaling Egyptian cotton na sapin, nakapatong ang isang bagay na nagpabagsak sa lahat ng kanyang natitirang depensa. Isang kalawanging susi. Hindi ito isang ordinaryong susi. Alam na alam niya ang itsura nito. Ito ang susi sa lumang baul kung saan itinatago ng mga Talavera ang kanilang mga titulo at mahahalagang dokumento. Ang baul na inakala niyang kasamang natupok sa apoy. Ang ibig sabihin nito, hindi lang mga alaala ang hawak ni Amihan. Hawak niya ang katotohanan. At sa sandaling iyon, alam ni Doña Halia na may kasamang matinding takot kung saan siya dapat magpunta. Amihan Talavera. Ang gabi ay malamig at tahimik sa paanan ng lumang puno ng balete. Ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap na nagbibigay sa lugar ng isang makamultong liwanag. Si Amihan ay nakatayo doon, hindi gumagalaw, na parang isang estatwa. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Hindi siya nilalamig. Ang apoy sa loob ng kanyang puso ay sapat na para painitin ang kanyang buong katawan. Hinihintay niya. Alam niyang darating ito. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga tunog. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon. Ang mga yabag ng isang taong nagmamadali at natatakot. Mula sa dilim, lumitaw ang anyo ni Doña Halia Karangalan. Ang dating eleganteng postura nito ay wala na. Napalitan ng itsura ng isang taong hinahabol ng sarili niyang demonyo. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang paghinga ay malalim at pagod. Huminto si Doña Halia nang makita niya si Amihan. Sa isang saglit, ang dalawang babae ay nagtitigan lamang sa gitna ng katahimikan. Ang mga ngaso at ang kanyang biktima. Ngunit ngayon, ang mga papel ay nagbaliktad na. Ikaw, anas ni Doña Halia. Ang boses ay basag, puno ng pinaghalong galit at takot. Paano? Hindi sumagot si Amihan. Hinayaan niyang ang katahimikan at ang madilim na paligid ang magsalita para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Ang kanyang mga paa ay halos walang ingay sa malambot na lupa. Naaalala ko ang gabing iyon, mahinang sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa kaluluwa. Hindi ko naaalala ang lahat.
pero may mga pirasong naiwan. Ang amoy ng usok, ang init ng apoy sa aking balat. Itinuro niya ang kanyang likuran. Ang peklat na iniwan nito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sigaw ni Doña Halia. Ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay nagbunyag ng kanyang kasinungalingan. Naalala ko rin ang isang himig, pagpapatuloy ni Amihan, na parang hindi narinig ang pagtanggi ng matanda. Isang oyayin na kinakanta ng aking ina, ang pabango ng sampagita na lagi niyang suot. Bawat salita ni Amihan ay isang hakbang palapit kay Doña Halia. Bawat alaala ay isang pako na lalong nagbaon sa matanda sa kanyang kinatatayuan. Mga kasinungalingan, desperadong sabi ni Doña Halia. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan. Huminto si Amihan. Isang dipa na lang ang pagitan nila. Sa liwanag ng buwan na sumilip mula sa mga ulap, nakita ni Doña Halia ang mga mata ng kanyang manugang. Wala na ang dating maamong tingin. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Mula sa kanyang likuran, dahan-dahang inilabas ni Amihan ang isang maliit na libro na may leather na pabalat. Itinaas niya ito sa pagitan nilang dalawa. Ang lumang diary ng kanyang ina. Lahat ba ng ito ay gawa-gawa ko lang? Tanong ni Amihan. Ang boses ay biglang naging kasing talim ng isang kutsilyo. Ang sulat kamay ng aking ina. Gawa-gawa ko lang din ba? Nanlaki ang mga mata ni Doña Halia. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang isang patay. Ang diary. Ang huling piraso ng ebidensya na hindi niya inaasahang umiral pa. Ang lahat ay nakasulat dito. Mariing sabi ni Amihan. Ang kwento kung paano mo pinatay ang aking mga magulang. Nanindig ang balahibo ni Doña Halia. Ang diary. Ang mga mata ni Amihan ay hindi nagbibiro. Ang katotohanang matagal na niyang inilibing ay unti-unting lumilitaw mula sa libingan. Hindi na niya ito kayang itago. Ang lahat ng kanyang pagpipigil ay unti-unting gumuho. Nagsimula siyang tumawa, isang tawang malalim at nakakapanindig balahibo, puno ng kabaliwan at desperasyon. Isang tawang hindi sa isang marangal na ginang, kundi sa isang halimaw na nakulong ng matagal. Kabaliwan? Anya, ang boses ay matalim at sumisigaw sa gitna ng kadiliman. Wala kang alam, bata. Wala kang alam sa lahat ng pinagdaanan ko. Sa lahat ng ginawa ko para lang maibalik ang sa amin. Nagsimula siyang maglakad, paikot-ikot, na parang isang leon sa hawla habang isinasalaysay ang kanyang kwento. Hindi bilang isang pag-amin, kundi bilang isang matinding pagtatatanggol sa sarili. Ang lupaing ito, hindi ito sa mga talavera. Sa aming mga ninuno ito kinuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang mga talavera, sila ang magnanakaw. Kaya kinuha ko lang ang dapat ay sa amin. Ang dapat na pamana ng mga karangalan. Ang kanyang tinig ay tumataas. Nagiging mas matalas. Kailangan itong gawin. Ang sunog. Kinailangan iyon para tuluyan silang mawala. At ang sanggol, akala ko, kasama na. Isang pagkakamali ang hindi tiyakin na kasama ka. Pero nang malaman kong buhay ka, pinakasal kita kay Dante. Pinakasal kita para mapasa atin ng tuluyan ng lupain. Akala ko, katapusan na ng sumpa. Ang bawat salita ay tumatagos, hindi lang sa hangin, kundi sa isang tainga na lihim na nakikinig. Sa likuran ng malaking ugat ng puno ng balete, nakatago si Dante. Sinundan niya ang kanyang ina, puno ng pagtataka at takot sa mga nangyayari. Ngunit ang bawat salita ng kanyang ina ay isang suntok sa kanyang sikmura, nagpapaguho sa kanyang mundo. Ang kanyang ina, ang respetadong Doña Halia, isang mamamatay tao, isang magnanakaw. Ang lahat ng karangyaan ng kanyang pamilya ay itinayo sa abo ng mga inosente. Ang kanyang mundo ay unti-unting nagiba. Ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan. Si Amihan, hindi lang pala ito paghihiganti sa kakanya, kundi isang mas malalim na paghahanap ng hustisya. Ginawa ko ang lahat para sa pamilya,
Para sa'yo, Dante. Sigaw ni Doña Halia habang itinuturo ang daliri sa kanyang anak na hindi alam na naroon pala ito. Para sa kinabukasan ng mga karangalan, wala akong pinagsisisihan. Pagkatapos nito, tumawa siya ng napakalakas. Isang tawang puno ng kabaliwan. Isang tawang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ha! Wala kayong magagawa. Kahit na ipagsigawan mo pa ang lahat ng ito, amihan. Walang maniniwala sa'yo. Pero mali siya. Mahinahon na inilabas ni amihan ang kanyang cellphone. Ang screen ay maliwanag. Hindi ito recording. Ito ay isang live stream. Nakatutok ang kamera sa mukha ni Doña Halia na walang kamalay-malay. Maling-mali ka, Doña Halia, sabi ni amihan. Ang boses ay kalmado at matigas. Hindi lang ako ang nakarinig. Buong Sandalisay, buong mundo, sa sandaling ito ay nakarinig sa bawat salitang sinabi mo. Nagsimulang pumula ang mukha ni Doña Halia. Ang kanyang tawa ay biglang naputol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Sinubukan niyang hablutin ang telepono ni amihan, ngunit huli na ang lahat. At mula sa malayo, nagsimulang marinig ang mga tunog. Ang mga yabag ng maraming tao, ang mga sirena ng pulis. At sila ay papunta na, Doña Halia. Dagdag ni amihan, ang kanyang boses ay isang malamig na huling hatol. Papunta na sila para sa'yo. Amihan Talavera. Ang liwanag mula sa mga flashlight ay nagsimulang tumagos sa madilim na kagubatan na parang mga mata ng isang nagbabantang halimaw. Ang mga sirena ay lalong lumalakas, kasabay ng mga bulungan ng mga taong dumating, puno ng pagtataka at galit. Mula sa likod ng mga puno, lumabas ang mga figura. Sa unahan ay si Attorney Benjamin de la Cruz, kasama ang ilang matatandang magsasaka na handang magpatotoo. Sa likod nila, ang mga unipormadong pulis na pinangungunahan ng hepe. Nakita ni Doña Halia ang paparating na karamihan. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagkabigla, galit, at isang hindi maipaliwanag na takot. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Hindi ito totoo. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang hepe ng pulisya ay lumapit. Doña Halia Karangalan, sa ngalan ng batas, inaresto ka namin sa kasong arson, murder at estafa. Nang ilagay ang posas sa kanyang mga kamay, nakipaglaban si Doña Halia. Wala akong ginawang masama. Ako ang biktima. Ang lupain ay sa amin, sa mga karangalan. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa ingay ng pagtutol ng mga tao. Ang mga mata ng mga magsasaka na dati puno ng takot sa kanya ay ngayon ay puno ng pagkamuhi. Ang mga bulungan ay naging malakas na akusasyon. Mamamatay tao, magnanakaw ng lupa. Panahon na para magbayad ka. Isinakay si Doña Halia sa patrol car. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kahihiya-ihiyan at galit. Huling tiningnan niya si amihan, isang tinging puno ng lason at pangako ng paghihiganti. Ngunit alam ni amihan na wala na siyang magagawa. Naiwan si Dante, nakatayo sa ilalim ng puno ng balete na parang isang estatwa na ginawa sa asin. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman, lahat ay nawala. Ang kanyang ina, isang mamamatay tao. Ang kanyang buong buhay, isang kasinungalingan. Hindi siya nakagalaw, hindi siya nakapagsalita. Lumakad si amihan, palapit sa libingan ng kanyang mga magulang, isang simpleng puntod sa ilalim ng puno na binago na ang lahat. Inilapag niya ang sariwang bulaklak ng orkidya sa ibabaw ng lupa. Nandito na po ako, Inay Itay. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nakuha na natin ang hustisya. Naramdaman niyang may nakatayo sa kanyang likuran. Lumingon siya. Si Dante. Ang kanyang dating asawa
na ngayon ay isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Nagsalita si Dante, ang kanyang boses ay basag at halos hindi na marinig. Amihan. Hindi sumagot si Amihan. Tiningnan lang niya ang lalaking dating kumontrol sa kanyang buhay. Walang galit, walang puot. Tanging awa at lungkot. Nang makita ang tingin sa mga mata ni Amihan, isang tinging mas masakit pa sa anumang salita. Muling nagsalita si Dante. Ang kanyang boses ay puno ng huling lakas. Worth it ba? Tanong niya. Ang lahat ng ito, worth it ba? Hindi umimik si Amihan, hindi na kailangan. Ang kanyang mga mata, na nakatanaw sa malalim na kawalan, ay nagsalita para sa kanya. Ang katahimikan ang naging pinakamabigat na sagot. Ang paghihiganti ay matamis, oo. Ngunit ang bawat matamis na patak ay may kasamang malalim na pait. Ang kanyang kaluluwa ay himalaya na sa bigat ng nakaraan. Ngunit ang mga bakas nito ay mananatili, isang paalala ng isang buhay na nawala at isang kabataang nanakaw. Ang hustisya ay dumating, ngunit ang kapayapaan, iyon ay ibang usapan. Amihan Talavera. Makalipas ang ilang buwan, muling nabuhay ang Sandalisay. Ang mga karangalan ay nawalan ng lahat. Ang kanilang lupain, ang kanilang pangalan, ang kanilang kapangyarihan. Si Doña Halia ay nahaharap sa mahabang sentensya sa bilangguan. Si Dante, nawalan ng trabaho at tinakwil ng lipunan, ay naglaho na parang bula, dala ang kahihiyan ng kanyang pamilya. Para kay Amihan, ang mga buwan na yon ay isang paglalakbay, hindi papunta sa isang bagong buhay na puno ng karangyaan, kundi papunta sa isang buhay na puno ng kapayapaan at pagbabago. Ang lupaing dapat ay sa kanya, ang Hacienda Talavera, ay naibalik na sa kanyang pangalan. Ngunit sa halip na itayo muli ang isang imperyo, ginawa ni Amihan ang isang bagay na mas makabuluhan. Sa tulong ni Atty. De la Cruz at ng mga magsasaka, binuksan niya ang lupain bilang isang kooperatiba. Ang mga magsasakang dati inalipin ng mga karangalan ay ngayon ay nagtatrabaho na para sa kanilang sarili, sa ilalim ng patas na kondisyon at sa ilalim ng pamamahala ni Amihan. Naglalakad si Amihan ngayon sa gitna ng bukirin ng kape. Ang hangin ay dumadampi sa kanyang mukha. Wala na ang mga pader ng mansyon, wala na ang mga matataas na bakod. Ngayon, ang lahat ay bukas, malaya. May mga ahente ng real estate na lumapit sa kanya, nag-aalok ng malalaking halaga para sa lupa. Ngunit tinanggihan niya ang lahat. Hindi na ang pera ang sukatan ng halaga para sa kanya. Ang pamana niya ay hindi sa kayamanan, kundi sa hustisya at sa pag-asa na kanyang ibinigay. Huminto siya sa harap ng bagong puntod ng kanyang mga magulang. Hindi na isang lumang puntod sa ilalim ng puno ng balete, kundi isang maayos na lapida, may sariwang bulaklak ng orkidya. Salamat po, Inay, Itay. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanunubig, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko man kayo nakasama ng matagal, pero ang alaala ninyo ang nagbigay sa akin ng lakas. Tumingala siya sa kalangitan. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Ang Amihan, ang simoy ng hangin na nagdadala ng kapayapaan. Naisip niya si Dante, si Doña Halia. Ang kanilang kapalaran ay hindi na ang kanyang problema. Siya ay malaya na, malaya sa galit, malaya sa paghihiganti. Ang kanyang paglalakbay ay nagtapos na sa punto kung saan siya nagsimula. Sa lupaing ito, sa ilalim ng kalangitan ng Sandalisay. Ngunit ang Amihan na bumalik ay hindi na ang Amihan na umalis. Siya ay isang babaeng natuklasan ang kanyang tunay na lakas, ang kanyang tunay na pamana. Ang presyo ng hustisya ay napakataas at may mga peklat na mananatili. Ngunit sa kapayapaang naramdaman niya, alam niyang sulit ang lahat. Ipikit niya ang kanyang mga mata. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Isang luha ng lungkot, oo,
Ngunit higit sa lahat, isang luha ng paglaya. At sa kanyang mga labi, isang tahimik na ngiti ang namukod tangi. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan Talavera. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang kapayarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang yaman o posisyon, kundi sa kanyang tapang na ipaglaban ang katotohanan at hanapin ang hustisya anuman ang kapalit. Ang paghihiganti ay maaring magbigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa pagpapalaya ng sarili mula sa bigat ng nakaraan at sa paglikha ng isang mas magandang kinabukasan. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang Pamana ng Amihan. Sana ay napukaw nito ang inyong mga damdamin at nag-iwan ng malalim na aral sa inyong mga puso. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang inyong mga naisip, ang inyong mga paboritong eksena, at ang mga aral na inyong nakuha mula sa kwentong ito. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga kwentong pumupukaw sa puso at isip. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay na matuklasan. Ang tunay na pamana ay hindi sa kayamanan, kundi sa kabutihan at tapang na manindigan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng Puso at Lihim. Paalam po.